Hindi mo pa oras, iho. Marami ka pang magagawa sa sityo na ito. Wika ni Mang Celio, saka iniangat ang katawan ni Arturo mula sa tubig. Sinuntok nito ang dibdib ni Arturo upang maubo ito at tuluyang maisuka ang lahat ng tubig na nainom nito. Kahit napayatot ang matandang ermitanyo, ay kitang-kita na malakas ang pangangatawan nito dahil sa kinaya nitong buhatin si Arturo gamit lamang ang kaliwang kamay nito. Pinaupo nito si Arturo sa tabi ng isang malaking bato upang makapwesto ito ng maayos. Mahilo-hilo pa kasi ito, pero unti-unti na rin niyang nababawi ang kanyang ulirat. Ang daming nakain ng banakon mo, bata. Maswerte ka, nakuha mo ang ganyang uri ng trabungko. Bibihira lang ang nakakakuha niyan. Wika ng matanda habang nakapamewang pa ito. Ano pong sinasabi niyo, tatang? Ano pong banakon? Tanong ni Arturo. Ipiniliwanag ng matanda na ang mga ahas na nakita niya ay ang mga banakon na sumumpang susunod sa kanya, alinsunod sa kapangyarihan ng kanyang mutya. Habang lumalakas siya, ay parami din ng parami ang mga ahas na mapapasunod nito. Dahil ayon kay Mang Celio, ang mutya ng banakon ang pinakamalakas na mutya sa mga mutya na galing sa ahas. Dahil hindi lamang tuklaw ang kaya nitong gawin, kaya din nitong kainin ang kalaban nito. Kaya naman kinatatakutan ng kahit anong ahas o ng kahit anong hayop ang banakon. Dahil nga bukod sa higit na mas makamandag ito, ay malaki din ito at napakabilis. Binili na ni Tandang Celio si Arturo na umuwi na muna sa kanyang bahay dahil mangingitlog na ang kanyang mga banakon. Susunod ito sa kanya at pagdating ng gabi ay saka naman ito mangingitlog ng napakarami. Kung saan ito mangitlog ay doon din ang ituturing nitong teritoryo. At ang lugar na yon ay ang magiging pinakaligtas na lugar para kay Arturo at pati na rin sa kanyang mga mahal sa buhay. Dahil ang mga banakon niya ang magtatanggol sa kanya sa kahit anong nilalang na nahahawakan. Matapos nga ang paliwanag ng matanda ay umalis na agad ito dahil kailangan pa nitong maghanap ng mga halamang gamot na kanya namang ginagamit sa kanyang panggagamot. Kung may tanong daw siya, ay maaari siyang puntahan nito sa bundok na kanyang tinatawag na bundok ng suso ng dalaga dahil para daw itong hugis ng dibdib ng isang dalaga. Nakinig naman si Arturo sa matanda at hindi na siya nagtanong pa ng kung ano-ano. Dito na nagsimulang makinig si Arturo sa mga sinasabi sa kanya ng ibang tao sa paligid. Upang malayo siya sa kapahamakan, iniiwasan na rin niyang questionin ang mga bagay-bagay na hindi niya maintindihan. Makalipas ang 5 oras na paglalakbay, ay narating na din ni Arturo ang sityo. Iniisip nito na hindi na siya maaaring tumira sa kampo na inialok sa kanya ni Sargento Lucas. Dahil kung doon manganganak ang mga banakon, ay baka matuklaw din nito ang ibang mga tao doon. Kaya naman naglakad na lamang si Arturo sa labas ng sityo. Nagbabaka sakali na makakita ng isang bahay na bakante at walang nakatira. Sa kanyang paglilibot ay nakita niya ang isang bahay sa taas ng isang burol na napalilibutan ng mga naglalakihang puno ng sampalok at mangga. Isa itong dating presinto dahil kitang-kita pa doon ang mga indikasyon at mga detalye na isa nga itong presinto ng mga pulis sa lugar na yon. Kumpleto pa rin ang mga gamit doon na masasabi mong magagamit pa din dahil nasa loob naman ito ng maayos na container. May kama na din doon at may kuryente din sa lugar. Sa sobrang pagod ay nahiga na lamang si Arturo sa kama na naroon. Pagpikit nito ay agad ding nakatulog si Arturo. Noong gabi ding iyon ay nanaginip siya. Sa kanyang panaginip ay nakikita niya ang sarili niyang kinakain ng buhay ang isang kobra at iniinom din niya ang apdo nito. Hindi maintindihan ni Arturo kung bakit ganoon ang kanyang panaginip.
tuloy-tuloy lamang ang pagkain nito ng mga buhay na kobra. Sa panaginip niya ay siya mismo ang humahabol sa mga kobra na ito at tila ba takot na takot sa kanya ang mga ito. Hanggang sa nagising na lamang si Arturo. Tila ba may kumagat sa kanyang binti, kaya naman agad niya itong tinignan. Doon niya nakita na isang napakalaking banakon pala ang kumagat sa kanyang binti dahil nadaganan niya ang katawan nito. Bigla namang napatalon si Arturo dahil hindi lamang isa o dalawa ang banakon na nasa tabi niya, kundi napakarami nito. Hindi niya ito mabilang, pero kung susumahin ay nasa mga lagpas 50 raw ang ahas na nakataas pa ang mga ulo at mga nakatingin sa kanya. Napasigaw noon si Arturo. "Ish! Labas! Magsilabas kayo! Ayoko kayo rito!" Nagulat siya noon dahil yun nga ang ginawa ng mga ahas. Para ba itong mga aso na sumusunod sa kanilang amo? Mabilis na gumapang palabas ang mga banakon, paakyat sa mga puno, pumasok sa mga butas sa lupa at nagtago rin sa mga damuhan sa paligid ng presinto na yon. "Tangina," sabi na lang ni Arturo dahil sa sobrang pagkamangha niya na sinunod siya ng mga ahas na yon. Nawala ang takot ni Arturo sa mga ahas. Lumabas siya ng presintong tinutuluyan at saka sinubukang kumuha ng isa sa mga ahas na nakapulupot sa isang halaman. Para ba itong maamong tuta na padila-dila pa sa mukha ni Arturo? Wala na ang takot na nararamdaman ni Arturo sa mga ahas dahil ramdam nito ang pagiging malumanay ng paggalaw ng mga ito habang hawak-hawak niya. Doon na din nagdesisyon si Arturo na doon na siya titira. Kinuha nito ang mga gamit nito sa opisina niya at sinabihan ang kanyang mga katrabaho na doon na siya titira sa burol sa dating presinto. Sinabi ng mga ito na medyo delikado daw doon, lalo na't labas na ito ng sitio. Sumagot lamang si Arturo na mas delikado siya sa loob ng sitio na yon, kung saan wala namang pakialam ang mga tao doon. Napayuko na lamang ang mga kasamahan niya sa trabaho dahil alam nila na totoo ang mga sinasabi at alam nila kung ano ang tinutukoy ni Arturo. Sinabi na lamang ni Arturo na wag na silang mag-alala dahil gagawa siya ng paraan para mapaunlad kahit papaano ang sitio na yon. Gusto lamang niya na magkaisa sila sa trabaho bilang mga engineer na naatasang magpagawa ng mga kalsada at mga establishmentong pagmamay-ari ng gobyerno. Sa unang gabi ni Arturo sa kanyang bagong tahanan ay nakatikim ito sa unang pagkakataon ng katiwasayan. Nakatulog ito ng mahimbing dahil sa pakaramdam niya na binabantayan siya ng mga banakon sa kanyang pagtulog. May mga pagkakataon pa nga na habang pinag-aaralan ni Arturo ang mga mapa sa sitio ay nakikita niyang sinisilip siya ng mga banakon sa bintana ng presinto. Malambing niya itong sinasabihan na, "Tara, pasok kayo." Agad-agad namang gagapang ang mga iyon papasok sa bintana at pupulupot sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na para bang mga batang nauuhaw sa yakap ng kanilang magulang. Kaya naman hanggang sa pagtulog ay hinahayaan na lang ni Arturo ang mga banakon na matulog din sa kanyang kama. Kinabukasan, isang putok ng baril ang gumising kay Arturo. Agad-agad bumangon ito at dahan-dahang ibinaba ang mga banakon na natutulog sa kanyang tiyan. Lumabas siya sa bakuran ng presinto. Doon niya nakita si Sargento Lucas. Takot na takot pala ito dahil sinasalubong ito ng napakaraming banakon na nasa mga 10 metro ang haba at halos kasing tangkad niya na noong tumayo ang mga ito. Inilabas ng mga ahas ang kanilang tila mga tenga o yung kanilang mga pakpak sa ulo. Nagbabadyang manunuklaw ang mga ito. Arturo? Arturo! Pucha ka! Ano ito? Bakit napakaraming ahas dito?" Sigaw sa kanya ni Sargento Lucas noong nakita niya si Arturo na pababa ng burol. Natawa na lamang si Arturo at sinabing kakausapin niya ang mga ahas para papasukin siya sa bahay nila.
Nanlaki palalo ang mga mata ng sarhento noong makita niya ang napakadaming ahas na isa-isang naglilitawan sa mga sanga ng puno at puros mga nakatingin sa kanya. Sinitsitan ni Arturo ang mga ito at sinabing huwag gagalawin ang kanyang kaibigan. Tila naintindihan naman ito ng mga ahas at nagsibalikan na ang mga ito sa puno matapos magsalita ni Arturo. Doon sa loob ng presinto ay ikinuwento ni Arturo lahat ng nangyari, kung papaano siya nakaligtas at kung papaano niyang nakokontrol o nauutusan ang mga ahas na ito. Sinabi naman ni Sargento Lucas na kaparehas ito ng abilidad ni Kuyang. Marahil ay nakuha niya ang kapangyarihan nito, bagay na hindi naman masagot ni Arturo dahil inaalam pa lang niya ang mga nangyari kay Kuyang. Balak din daw niyang hanapin ang katawan nito sa gubat. Nagkwento naman si Sargento Lucas na noong gabing iyon ay may namatay na 3 sundalo sa kanilang hanay dahil nga sa pag-atake ng mga aswang na yon. Noong umaga ay doon lamang nila nakita na hindi taga roon ang mga iyon dahil walang record sa barangay o sa City Hall ang mga pagkakakilanlan ng mga bangkay na yon. Sinabi ni Lucas na baka raw marami pang pamayanan sa loob ng gubat na hindi nakikita kaya maraming pinagtataguan itong mga nilalang na ito. Hiniling niya kay Arturo na kung maaari daw ay madaliin niyang aralin ang mga kapangyarihan ng mutya dahil maaaring magawa din niya ang mga kakaibang abilidad na nagagawa ni Kuyang noon. Hindi naman makapangako noon si Arturo dahil wala talaga siyang kaalam-alam sa mga ganitong bagay. Susubukan daw niyang matutunan ang lahat kung may pagkakataon. Tinanong naman ni Lucas kung bakit doon siya tumira sa presinto na yon at hindi na lamang doon sa kampo ng mga sundalo. Sumagot naman si Arturo na baka mas marami pang tao ang mamatay kung sasama siya sa mga pangkaraniwang tao. Mas mabuting mag-isa na lamang siya nang sa ganon ay siya lamang ang mapag-initan ng mga nilalang na yon. Wala na din naman nagawa si Lucas dahil tama din naman ang desisyon ni Arturo. Sinabi na lamang nito na kung may kailangan siya ay tumawag lamang siya sa kampo dahil gumagana pa naman ang telepono ng presinto na yon. Sinabi din nito na magpahinga muna siya at sa susunod na araw ay magpapasama ito para ma-check nila ang tulay at para magawa na rin ito sa lalong madaling panahon. Bagay iyon na agad din namang sinang-ayunan ni Arturo. Matapos ang kanilang pag-uusap ay agad na rin namang umalis si Sargento Lucas dahil magpapatrolya pa daw sila sa buong lugar. Dahil wala pa ring tigil ang ulan, baka may mga lugar na kinakailangang tignan at baka may mga bumigay na lupa, mga gusali o kung anumang establishmento. Pagkaalis ng sarhento ay muling sinimulan ni Arturo ang pag-aaral sa buong mapa ng sitio kung saan pwede pang ayusin o gawa ng bagong mga kalsada. Lumipas ang ilang oras ng pagbabasa at pag-aaral ni Arturo. Sumapit na ang takip silim. Maswerte naman na maraming stock na dilata doon sa presinto na yon, kaya yun na lamang ang iniluto ni Arturo kahit pa ilang taon nang expired ang mga dilata na yon. Wala namang problema dahil mukhang maayos pa naman ito sa tingin ni Arturo. Ngunit habang kumakain siya, narinig niya na tila ba may matandang tumatawag sa kanya sa labas. "Tao po! Tao po! May tao po ba dyan?" Wika ng boses ng isang matandang babae sa labas ng presinto. Agad namang lumabas noon si Arturo para tignan ito. Di kalayuan sa labas ng mga puno ay may nakita siyang isang matanda na may kasamang bata. Malakas ang ulan noong gabing iyon kaya agad-agad na kumuha ng payong si Arturo at mabilis na pinuntahan ang matandang babae. Noong malapit na si Arturo ay agad niya itong tinanong. "Magandang gabi po, Nay. Ano pong meron? Bakit po nandito kayo? Gabi na ho ah. Tsaka ang lakas ho ng ulan." Sumagot naman ito na galing daw sila sa ibang sitio at naligaw sila pa uwi. Nagbabaka sakali lang daw sila ng masisilungan
dahil nga sobrang lakas ng ulan. Wala nang sinayang na oras noon si Arturo. Inaya niya na kaagad ang matanda at ang apo nito na pumasok sa loob ng kanyang bahay. Tinanong si Arturo ng matanda, "Maaari ba kaming pumasok sa iyong tahanan?" "Oo naman po. Malakas ang ulan. Kailangan niyong makasilong," sagot naman ni Arturo. Pagpasok niya doon, ay agad niyang inalok ang dalawa ng kape upang kahit papaano ay mainitan ang sikmura ng mga ito. Kumuha din agad ito ng tig-isang towel upang makapagpatuyo ang mga ito. Sinabi ni Arturo na hintayin lamang siya ng mga ito. Ipagluluto lamang niya ang dalawa. Agad na nagluto noon si Arturo ng ginisang corned beef upang kahit papaano ay may maipakain siya sa dalawa. Pagkatapos niyang magluto, ay agad niyang ipinaghain ang dalawa. At dahil nga medyo abala pa ito sa ginagawa niyang bagong mapa ng sitio, ay iniwan na lamang muna niya ang dalawa habang kumakain ang mga ito. Binili na niya rin na iwan na lamang doon ang pinagkainan pagtapos nila dahil may ginagawa itong importanteng bagay at kailangan niya na itong matapos. Tumangu-tangu lamang ang matanda at ang bata at nagpasalamat sa kabutihan ni Arturo. Naging abala si Arturo noong gabing iyon at hindi niya namalayan na hating gabi na pala. Lumabas ito ng kwarto upang silipin sana ang dalawang tao na kanyang bisita. Nakita niyang tulog na ang dalawa at nakahiga doon sa sofa ng presinto. Dahil sa nakita niyang maayos nang nagpapahinga ang dalawa, ay bumalik na siya ulit sa loob ng kanyang kwarto upang doon na siya matulog. Walang kamalay-malay si Arturo na nilabag na naman niya ang isa sa mga bilin ni Kuyang. At iyon nga ay ang wag na wag magpapapasok ng kahit na sino sa iyong tahanan, lalo na sa gabi. Dahan-dahan ay pumasok ang mahabang daliri ng matanda sa pintuan ng kwarto ni Arturo. Sarado ang ilaw noon, pero kitang-kita ng matanda ang katawan ni Arturo na nakahiga at mahimbing nang natutulog. Sunod nitong ipinasok ang kanyang ulo upang tiyaking tulog na nga ang kanyang bibiktimahing tao. Sunod namang pumasok sa kwarto ni Arturo ay ang kasama nitong bata. Matapos makapasok ng dalawa sa kwarto, ay dahan-dahan din nilang isinara ang pintuan nito dahil sa pag-aakala nila na masosolo na nila ang katawan ng isang dayuhan. Pagkasara nila ng pintuan, ay doon nila nakita ang dalawang naninilaw na mga mata na isa-isang nagsisilabasan sa ilalim ng kama ni Arturo. Napaatras ang dalawang bisita ni Arturo na mga aswang pala dahil sa kanilang nakita na napakaraming ahas na lumalabas sa mga sulok-sulok ng kwarto ni Arturo. Ang iba ay gumagapang pa sa ibabaw niya. Lahat ng mga banakon na iyon ay mga nakatayo at nakapusturang tutuklawin ang sino mang lumapit sa kanilang mahal na amo na nung mga oras na yon ay mahimbing nang natutulog. Hindi na itinuloy ng dalawang aswang ang kanilang masamang binabalak dahil sa nakita nilang dami ng ahas na nakapulupot kay Arturo. Agad-agad nang lumabas ang dalawa at nagmamadaling lumabas sa pintuan ng presinto. Ngunit ang hindi nila alam, sa pagbukas pala nila ng pinto, ay sasalubungin sila ng mas napakarami pang banakon na naghihintay lang pala sa kanilang paglabas. Nakatakas ang dalawang aswang na yon ng gabing yon, pero kinabukasan, nabalitaan na lamang sa bayan na may natagpo ang isang matanda at isang bata na nakahandusay at bumubula ang bibig sa tabing kalsada. Kulay ube na ang balat ng mga ito at kitang-kita ang dami ng tuklaw ng mga ahas sa iba't ibang parte ng katawan nila. Nakita ni Sarhento Lucas ang mga bangkay na yon. Napangisi na lamang ang sarhento at natatawang napasabi ng mukhang mas matindi pa ata ang tagapagmana ni Kuyang.